is needed. Because revival is not for the world. Okay? Revival is not for the world. Kaya nga, alam nyo, dito tayo may revival service while others are busy sa inuman, sa pagpapahinga. Busy sa pagpapahinga, busy sa panonood ng television. Kasi hindi naman to para sa mundo. Okay? It is for God's people. And if you're God's people, you're supposed to be here. Okay? And it is when the Lord calls us back to Himself, gusto niya tayong bumalik sa pagsunod, sa kabanalan, and back to our first love. Hindi ka marunong umibig maliban naranasan mo, inibig ka muna ng ating Panginoong Diyos. Okay? Gusto ng Panginoon manumbalik tayo doon sa una nating pag-ibig at siya yung unang umibig sa atin kung bakit naman tayo ay nagkaroon ng tugon na umibig din naman sa Kanya. Just like what the Bible says, you love me because, di ba? I first love you. Di ba? Kumbaga ako unang umibig sa iyo. Di ba? We loved Him because He first loved us. And every true revival begins with the Word of God. Okay? Gusto ko po maunawaan niyo yun. Revival, ay yung true yung totoo, ay magmumula sa salita ng Diyos. No emotion, no excitement, no program can replace the power of Scripture. Yes, pinaghandaan ng first team. Okay? Ang first night natin. Maganda yung lugar natin, magandang ambience, ang pinrovide nila for all of us. And maybe, I don't know, kung papanindigan na nila ngayon yung fasting or meron tayo food, I don't know. I have no idea for that. But, hindi pwedeng ma-replace kahit na pagkain ng lugar o ano pa mang bagay ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na dapat mong marinig tonight. See? So as we prepare our hearts, let us come with humility and hunger. Alam nyo, malaking tulong. Just like what I, realize or what, what we've experienced. Alam nyo, lupay-pay ako nung araw. Hindi ko alam bakit kung paano lalago ang church. Nagsisipag naman kami. Diba? Nagsosoul winning naman kami, nagba-Bible study. Pero ba't ang hirap lumago? Until such time, na binigyan ako ng Diyos ng hunger from within. Yung kagutuman na matuto. Yung kagutuman na lumago. And you know what? Doon nagkaroon ng turning point sa buhay namin mag-asawa na magpakatuto at ipinangako sa Panginoon, Lord, we will use it for you or lahat ng matututunan namin and even this life para sa iyo. At yun yung naging turning point, yung kagutuman from within. You see? And knowing that the same God who revived Israel, at yun yung ating binabaybay. Am I right? And you know what? Sabi, just like what I've said, knowing the same God who revived Israel, Judah, and even the early church is the same God who can revive us tonight. Siya pa rin po yun. Tao po. Ang kailangan lang maniwala tayo ng lubos sa Kanya. So let us open our Bibles with expectation. Na once nabubuksan natin ang Bible at pakikinggan nyo ang salita ng Diyos, let us expect something, great things na mangyayari sa buhay natin. Are you with me? Kaya wag tayong uuwi ngayong gabing ito na wala tayong takeaways. Wala tayong babaunin na itong prinsipyong ito gagawin ko whatever happens. At kagaya ng aming ginagawa sa tahanan, sabi ko nga sa inyo, dahil may pumili na maging closer sa amin. May pumili na kami ay kasamahin. Sabi ko sa kanila, babarasuhin ko kayo. And you know what?
Pag, pag uwi pa lang namin, minsan sa aming family night, ginagawa namin, nag-i-evaluation kami. Lahat ng mga natutunan, sabi ko, ano pa ba isi-share ko rito? Punong-puno ang Sunday service. And even prayer meeting, sabi ko nga punong-puno ng mga kaunawaan. Alam niyo, kung kayo yung mga tatay na mangunguna, magde-devotion sa inyong mga tanungin nyo pa lang yung preaching, yung mga takeaways, yun ang pag-usapan nyo. Total, wala kayong mai-open up. Bakit hindi yung preaching coming from God's Word? Diba? Bakit hindi yung preaching coming from our services? Ang pag-usapan yung pamilya. So that, diba? Lumago pa kayo. Maragdagan pa, maalaala pa natin at maisakatuparan natin. Hindi pwedeng walang pagdadalhan sa atin ng salita po ng Panginoon. Kaya, sana, bagaman excited tayo, pero just like what I've said, mga kapatid, damahin natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Let us open our Bibles in the book of 2 Chronicles. Let us all stand once again. Let us all rise once again and let us open our Bible in 2 Chronicles chapter 31. Okay? Siguro ang basahin natin ngayon ay basahin na natin lahat. Beginning at verse number 1 hanggang until verse number 5. Okay? So, sabay-sabay natin basahin. Ready now? Ready na po ba kayo? Ready now, begin. Now when all this was finished, all Israel that were present went out to the cities of Judah and break the images in pieces and cut down the groves and threw down the high places and the altars out of all Judah and Benjamin in Ephraim, also the Manasseh, until they had utterly destroyed them all. Then all the children of Israel returned, every man to his possession, into their own cities, and Hezekiah appointed the courses of the priest and the Levites after their courses, every man according to his service, the priest and the Levites for burnt offerings and for peace offerings, to minister and to give thanks and to praise in the gates of the tents of the Lord. He appointed also the king's portion of his substance for the burnt offerings, to wit for the morning and evening burnt offerings, and the burnt offerings for the Sabbaths, and for the new moons, and for the set feast, as it is written in the law of the Lord. Moreover, he commanded the people that dwelt in Jerusalem to give the portion of the priests and the Levites, that they might be encouraged in the law of the Lord. And as soon as the commandment came abroad, the children of Israel brought in abundance the first fruits of corn, wine, and oil, and honey, and of all the increase of the field, and the tithe of all things brought they in abundantly. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po'y patuloy na manalangit, lumapit po sa paanan ng Panginoon. Mahal naming Diyos, patuloy ang aming pong pagpapakumbaba sa inyong harapan. Ngayon pa lamang ay ipinagpupuri, ipinagpapasalamat po namin dahil ang aming Diyos na nilalapitan at sinasamba ay Diyos na nagbigay ng revival sa Israel, sa Judah, and even to the early church. The same God pa rin ng aming pong tinatawagan ngayon. Kaya umaasa po kami ng patuloy na pangungunan nyo sa amin, patuloy na pagsusugo nyo, Panginoon, ng kapangyarihan sa inyo po lingkod upang magamit ninyo mightily and effectively, Lord. Kailangan ko po kayo. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, tinataas aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po na yung magsiupo. Okay? At dito po sa pangyayaring ito, actually sabi ko nga, dun sa mga kasama ko, gusto ko makita niyo yung flow. Yung lalim ng mensahe. Okay? Na hindi nyo lang basta matandaan yung puntos, diba? Kundi yung mga biblical principles behind it. Okay? Yung mga kaunawaan o yung kanilang naging journey. At nakikita niyo yung journey nila, ha? Ano yung naging journey nila? Hindi pwede silang magkaroon ng revival kapag may kaagaw ang Diyos sa kanilang puso. Kapag merong umaagaw ng atensyon. Kapag merong ibang Panginoon. Kaya nga, winasak nila yung Panginoon na yon, yung umaagaw ng atensyon. Winasak nila yung idols, winasak nila yung high places, and you know what? Kasi they were bothered by different things, pleasures in life. So, therefore, that's why they came back to their own cities. At
and to their own possession. Anong sense? Ay, 'di ba, after nilang basagin yung idols, yung pleasure, bumalik sila kung ano yung may halaga sa harapan ng Panginoon. Bumalik sila doon sa ipinagkaloob sa kanila ng Diyos para magamit nila sa kanilang paglilingkuran sa ating Panginoon. Alam niyo po, habang hindi po natin na-appreciate kung anong meron tayo, habang hindi natin na ipapagamit sa Diyos kung anong meron tayo, hanggang dyan na lang po kasi yun. Okay? Baka kasi ma-miss mo yung marami pang ipagpapasalamat sa Diyos kung ibe-bless ka ng Diyos. Samantalang may blessing ka naman, hindi mo naman pinapasalamatan. Hindi mo naman ginagamit. Ayaw ng Diyos na ma-neglect mo or maisantabi mo yung mga bagay na meron ka. Like for example, mga believers, kung tutuusin, if you are God's people, you are potential people. Actually, ang average people ay may 500 to 700 abilities. And yet sinasabi mo, you are God's people. Tapos, dukha ka. Tapos, hindi ka umaasenso. Tapos, hanggang ngayon, naghihirap ka pa rin. At hanggang ngayon, awang-awa ka pa rin sa sarili mo. There's something wrong with us. Kung dakila ang Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran natin, mga kapatid, hindi po niya hahayaan na hindi tayo makaranas ng kanyang kadakilaan. Hindi rin tayo pwedeng makaranas, di ba, ng lubos at dakilang kahirapan, samantalang dakilang Diyos na pigmay-ari ng lahat ng bagay, ang Diyos na sinasamba natin. Tapos, hindi ka patitikimin ng kung anong meron siya. Di parang lumalabas ang sama ng Diyos. Lumalabas ang damot ng Diyos. Sa kanya lahat to eh. The earth is the Lord's. Diba? At lahat ng mga nananahan dito. So therefore, kung lahat pa lang ito ay sa Diyos, tapos hindi ka makatikim ng kakaunti mula sa Diyos, kahit sabi mo kakaunti lang, at hindi mo na ipagpapasalamat, napakasama naman ng Panginoon na hindi tayo makatikim ng mga pagpapalang ito. Pwede nga ma-enjoy ng anak ng dyablo. Anak pa kaya ng Diyos? Tao po. Ba't pwedeng ma-enjoy ng mga anak ng dyablo? Tanong ko sa inyo. Diba? Yun lang ba ang may karapatan sa lahat ng mga bagay? Sila ba, actually, kung iisipin mo, mas may karapatan tayo eh. Are you with me? Kaya nga sabi, we're all created by God and for God. Ang problema lang, baka naliligaw ang buhay mo ng layunin. Or, what I'm trying to say, baka naliligaw ka ng landas na tinatahak. Baka dumidiskarte ka by your own. So, nung bumalik sila sa kanilang mga possession, ngayon doon naman isinet up ni King Hezekiah. Alin? Yung long-lasting revival. Ano itong long-lasting revival na paano sila magkakaroon long-lasting revival? Of course, dahil maa-appreciate na nila ang Diyos. Tapos, anong ginawa ni Hezekiah? King Hezekiah delegated their position. Isinet up sila sa kanilang mga katungkulan or tungkulin, mga tasking. Okay? So, sa ganun, mabigyan nila ng dahilan ang Diyos para bigyan sila ng lalo pang kakayanan, kagalingan, para maisakatuparan ang kalooban ng Diyos sa tamang paglilingkod. Gusto mo gumaling ka sa pagsasalita. Gusto mo gumaling ka sa isang area. Saan mo gagamitin? Magpasikat? Gusto mo gumaling ka sa pag-awit? Saan mo gagamitin? Sa contest? Kung bibigyan ka man ng magandang tinig ng Panginoon, dapat unang maluwalhati ang Diyos. Kung bibigyan ka man ng kagalingan or karunungan, kailangan maipagamit mo yan sa ministeryong ipinagkatiwala niya sa iyo. Ang dami nating hinahanap mula sa Diyos, pero hindi naman natin siya binibigyan ng dahilan para tayo ay mapagkatiwalaan pa. Kaya dinelegate ni Hezekiah kasi kaya sabi niya, let us ask the Lord or let us give God the reason para tayo ay magamit niya. Para sumagana pa yung pagpapala niya. Kaya unang nakita po natin dito mga batid,
Be purposeful for the Savior. Kailangan maging, ibig sabihin, maging marunong tayo, maging purposeful tayo. Maging marunong tayo sa pagpili kung ano ang mahalaga sa harapan ng Panginoon. Kung ano yung pwedeng maging kagamit-gamit sa kanyang kaluwalhatian. So doon papasok yung be purposeful for the Savior. Live intentionally for Christ. Don't just exist. Engage in service. Tao po. Engage in service. Gusto nating makamit ang maraming bagay. Gusto nating makamit ang maraming talento. Pero ang tanong, saan mo ba ginagamit? Kailangan maunawaan po natin that we're all created by God and for God alone. We must know our purpose. Diyan papasok ang stewardship. Kasi in 1 Peter 4:10, ang sabi po ng Bible, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. So you must know your shape. Kailangan maunawaan mo kung ano ang angkop na hulma ng buhay mo. You must know your shape. And just like what Colossians 1:16 said, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Tapos kung ano-anong diskarte, kung kanino ka naglilingkod, kung ano-ano ang layunin ng buhay mo, ligaw. Kasi in Revelations 4:8, ano sabi? Thou art worthy. Karapat dapat ka, O Lord, na sambahin, to receive glory, na tumanggap ng kaluwalhatian, and honor and power, for thou hast created all things for thy pleasure. Kaya tanong ko sa iyo, sa bawat ginagawa mo ba, may katuwaan ang Diyos? Sa pag-aaral mo ba may katuwaan ng Diyos? Gusto mo tumalino, gusto mo maging honor. Pero tanong, para kanino ang layunin ng pag-aaral mo? Para sumikat? Para makakaroon ng sariling trabaho at magkapera? Wala sanang problema. Hindi masamang magkapera. Kalooban nga ng Diyos, marami kang gamiting pera at maraming resources so that we can serve Him more, that we can be a blessing to others. Pero yun ba talaga ang purpose ng buhay natin? O what I'm trying to say, yun ba talaga yung direksyon na tinatahak mo? Or baka hindi? God knows our heart. Hindi mo pa nga iniisip, advance na ang Diyos. Alam niya nang iisipin mo yun eh. Kasi, sabi nito, for thou hast created all things and for thy pleasure. Kailangan matutuwa ang Panginoon sa ating pag-aaral, sa ating negosyo, sa ating trabaho, at kung ano man ang bubuuin natin, kung bubuo ka man ng pamilya, kung bubuo ka man ng negosyo, everything kailangan for His pleasure. Siya ang matutuwa. Hindi lang basta ikaw ang matutuwa. Kailangan ang Diyos ang unang matuwa sa kung anong ginagawa natin. You know what? Nobody finishes well by accident. Just like what I've said. Wala pong nakarating sa kanilang kinalalagyan ngayon na nagkataon lang. Natsambahan lang. Ay, nakatsamba yun ha. Diba? At kung bakit ka naghihirap at nagdurusa ngayon, pinili mo yan, hindi tsamba yan. Not just only God's permission. Yes, nandoon na tayo. Given yung God's permission. Pero pinili mo yan. It's a matter of choice. Choice mo na mag-backslide eh. Choice mo na, di ba, hindi unahin ang Panginoon eh. Choice mo na, di ba, maging sakim eh. Choice natin na, unahin ang sarili. Choice natin na hindi maging tapat sa Diyos sa ating mga pinagkatiwala sa Kanya. Are you with me? Choice mo na hindi seryosohin ang gawain eh. Tao po. Tapos kayo magre-reklamo ka at naaawa ka sa sarili mo. It's a matter of choice.
Mula pa sa pasimula, tinuruan na tayo ng Diyos na magpasya ng tama. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng ano? Bagamat na sa atin ang pagpapasya, pero with His guidance. Remember, even Adam and Eve, merong warning na sinabi ang Panginoon, o lahat ng mga bagay na yan, o lahat ng mga punong kahoy dyan, kainin nyo, sige, wag lang ito. Yung nag-iisang ito, wag lang. Yung naglalaman ng mabuti at masama. Wag lang yun. Kaya lang pinili nila. Ay, di, daming nadamay. It's a matter of choice. Mga kapatid, I believe nothing can end well unless it starts well. Kaya nga mga kapatid, merong kapang chance. Kaya nga merong ganitong revival. Let us begin with God and end with God. Nagsimula ka na sa Diyos eh. Aalis ka pa ba sa Diyos? Sa bandang kalagitnaan, lilihis ka pa. Huwag na. Pag sa gitna, lumihis ka, back to start. Ang kagandahan lang, kahit na sabihin mong back to start, may pag-asa pa rin. Ang Diyos pa rin ang gagabay sa iyo. May pagkakataon ka pa rin. If you want a life that matters, alam nyo, you don't need to change everything in your life eh. Hindi naman kailangan lahat. Kasi, meron ka lang kailangan piliin. Magsimula ka sa tama. At yung sinasabi kong pagbabago dito, the shift I am inviting you to make is not huge. Hindi yung malaki, but to live a life that matters. Ano ba ang mahalaga sa Diyos? Santabi mo sarili mo. Mula pa naman nun, yun naman talaga ang paalala ng Lord sa mga disciples. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Kailangan isasantabi mo talaga sarili mo eh. Kasi maraming gusto ang sarili natin na hindi talaga kalooban ng Diyos at mapapahamak tayo. Ito yung sinasabi kong pagbabago. It is the shift from good intentions to intentional living. Kailangan sadyain natin sumunod. Kaya ang tanong, are you ready to take that step? Diba? It's simpler than you might imagine, mga kapatid. You just need to align your thinking and your actions. And that's what I did. That's what I did. Nagpaturo ako. Kayo nga, ito na, willing, every Sunday, naririnig yung preaching, every Wednesday. And if you have a chance or time to be with us, and I'm willing to talk with you, I'm willing to teach you. I'm willing to guide you. Huwag yung sabihin, busy ako. Ito pinagkakaabalahan ko, church ng Panginoon. And you are part of that. Magsabi ka lang. Kasi, ang mahirap, parang ako pa nga nakikiusap sa inyo eh. But you know what? Ako may kailangan, ako nga pumunta kay pastor. Ako nanunuyo doon sa Baliwag. Mag-start kami ng 8 o'clock. Sometimes, uuwi kami 3 a.m. Hindi mo kaya yun. Wala kang hunger from within eh. Wala kang burning desire eh. Kaya hindi mo kaya yun. Kaya inaanto ka, preaching pa lang, 1 hour pa lang, gusto mo na umuwi. Wala kang burning desire eh. Gusto mo palang matuto, ayaw mo umati ng revival. Gusto palang matuto, ayaw mo umati ng prayer meeting. Ng fellowship. Wala kang burning desire. Paano ka matututo? Ang alam mo lang, tulugan ng preaching. Mas gusto mo matuto? Never. Are you with me? Gagawin mo pang pasyalan ng church? O kailan mo lang gusto? Tapos gusto mo ma-bless. Tao po. Are you ready to take this kind of step? Kung bakit nangyari na nabago yung perspective ko because of that hunger from within, the burning desire. Hindi once yun. Maraming pagkakataon
umuwi kami mag-asawa. Nakamotor kami. Rusi pa gamit namin nun eh. Nakamotor kami. Punta kami ng Baliwag. Magagasolina. Minsan kahit wala kami gagawa kami ng paraan. Makapunta lang just to listen with our senior pastor. Para matuto. Matuto. Ikaw, binibigay na sa iyo. Sinusubo ko na nga sa iyo. Inaayawan pa nung iba. Tinutulugan pa nung iba. And that's the purpose. Gusto naming i-share sa inyo. Pwede, it can be done. Pwede tayong maghamit ng Diyos. Pwede tayong mapagpala. The second thing is this. Let's just all be a purposeful for the Savior. Yes, you know what? Be a partner to the shepherd. Alam niyo kung tutusin, si King Hezekiah, as king, appointed ng God na siya eh. Kung tutuusin kanya lang, in the broad sense ng kanyang position, siya ay nasa government. Am I right? Kaya nga kung tutuusin, pag lumaban ka sa gobyerno, sa mga leader na yan, ang nilalabanan mo, Diyos din eh. Bakit? Tingnan niyo imagine Romans chapter 13. Okay? Tingnan niyo to. Wala to sa, pero but I just want you to look at this. Diba? Luke chapter 13. Tingnan niyo verse number 1. Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisted a power, resisted the ordinance of God. And they that resist shall receive what? To themselves what? Damnation. Verse 3, for rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Verse 4, for he is the minister of what? God. To thee for good. So mauunawaan natin that even the leaders in the government ay ordained of God. They are ordained of God. They are ministers of God. But I want you to notice what King Hezekiah did in their spiritual journey or journey patungkol sa revival or spiritual recovery. Okay? And why did Hezekiah command giving? Kung mapapansin nyo, kinumand niya Balik tayo doon sa 2 Chronicles. Diba? Asa na yung commandment ni Hezekiah? In verse number 5, and as soon as the commandment came abroad, the children of Israel brought in abundance the first fruits of corn, wine, and oil, and honey, and of all the increase of the field. And the tithe of all things brought they in abundantly. Bakit niya kinumen? Why did Hezekiah command giving? You know why? He commanded the people to support the priests and Levites. For what? That they might be encouraged in the law of the Lord. Tao po. That's the main thing of this commandment. Para tustusan ang gawain ng Panginoon. You see? And don't you know that when we give, we partner in God's work? And strengthen God's servants? Yun ang ultimate goal niyan. Yes, of course, for God's glory. Yes, of course, to honor God. But the Lord does not need your money, but your obedience. Pero saan mapupunta yung pera? That they might be encouraged in the law of the Lord. Doon sa kanyang mga manggagawa. Because when God's servants are supported,
they can fully devote themselves to teaching the Word of God. Saan pa? Leading God's people in worship and instructing families. Guiding our nation spiritually. Andiyan po ba kayo? That's the thing. Oh. Doon talaga intended yan eh. Oh, yung pera. Kaya dito, oriented especially our people and especially the financial officers. Ano? Kailangan nakasupport lagi kung ano man ang kailangan ng pastor dahil ang pastor hindi ganid. Dahil ang pastor na meron dito hindi nagtatago. Transparent. At ginagamit sa gawain ng Diyos. Kaya merong nararating ang gawain ng Panginoon. You see? Yun po yun mga kapatid. At nang sa gayon, ang pastor o lingkod ng Diyos ay maging accountable. Saan? Sa kanilang ginagawa, una sa Panginoon. And of course, to God's people na rin. Okay? Subukan nyo yung hindi supported ng church, ang pastor, iba-iba diskarte. Like for example, diba? Kung yan ay support coming from other church or states, anong ginagawa? Picture dito, picture doon. So that they can have, that they may have the report. Kahit hindi tama, kahit pandarambong, okay lang. Sa gayon, magkaroon sila ng support. Ano pa? Different things. Magninegosyo ang pastor ng kung ano-ano. At hanggang sa humantong, sa dalugi, manloloko na. Alam nyo ba? Diba? Nakakalungkot man isipin, may ganong nakakulong pastor ngayon eh. Because of that. Natutong mang-scam. You know why? Hindi sinusuportahan ang gawain ng Panginoon. Hindi sinusuportahan ng mga miyembro eh. Hindi ko na, hindi siguro masisi. Kailangan masuri natin yan. Both side, baka may pagkukulang. Baka hindi pinifeed ng maayos ang mga members. Baka hindi focus sa Word of God. Hindi focus on prayer. Hindi focus in feeding God's people. Kaya kailangan babalansihin yun. Kaya ang daming nangyayaring hindi tama. You know why? Kasi ang mga tao ng Diyos hindi oriented. That's why if we notice in their spiritual journey, nagkaroon ng accountability, alin? Yung mga priests and Levites na maging responsible sa gawain ng Panginoon and even to the temple of God. Bakit? Because they were supported. Nakakahiya sa Panginoon na sumusuporta at nagsusustain sa God's people. Pero kung ganun, magtututo na lang magnegosyo, yung mga galing sa iba, di bali ng nakatunganga, meron namang support galing sa states. Okay lang, kahit nakatunganga. Kahit walang ginagawa, kakain. Kahit hindi magturo ng tithes and offerings, kahit hindi turuan at maabot yung full potential ng mga God's people, okay lang. May support na naman eh. Kahit di ka na mag-offering, kahit basta ubati ka, kahit walang direksyon. Kahit 30 minutes lang ang preaching, kahit inoorasan ng preaching, hindi masyado mahalaga ang Word of God. May support naman eh. Sa ibang bansa. Are you with me? Tingnan nyo ang nagiging disadvantage. Pag mali ang prinsipyo sa loob ng eklesiya or mali ang sistema, maraming magiging palpak. At ang nakakalungkot, nananakawan ang God's people ng potensyal para makarating sila sa buhay na dinisenyo ng Diyos para sa God's people. Tao po. Are you still listening? So ngayon, makikita natin that when we give, okay, pag tayo ay nagkakaloob, we partner in God's Word. Ang talagang pinapartneran natin ay gawain ng Panginoon at napapasigla natin, unang nai-encourage natin, alin? Sino? Ang lingkod ng Diyos.
Now, but when God's servants are supported, they can fully devote themselves to teaching the word, leading worship, instructing families, guiding the nation spiritually. Kasi mga kapatid, ito yan. Revival dies. Mamamatay ang revival when shepherds are distracted. Always remember the principles that everything rises and falls in leadership. Walang revival service ngayon kung walang pastor. Don't you know that? Walang mangunguna eh. But revival lives when shepherds are supported. And this was what happened in Macedonian church. Don't you know that not just only the Israel or Israelites, but even the early church, isa ang pattern nila. Saan? Alin? Word of God pa rin at yung nangyari kila King Hezekiah at sa Israelites. Tingnan nyo, what happened in Macedonian church? In 2 Corinthians chapter 8 verse 5. Diba? Anong ginawa nila? Pwede ba beginning at verse number 1 na? Sige nga. Anong ginawa nila? Pinagmalaki ni Apostle Paul yung nangyari sa Philippian church or sa Macedonian church. Ang Philippi ay sakop ng Macedonian. In verse number 1, moreover, brethren, we do you to wit. Gusto naming alalahanin of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Kung paano pinasagana ng Diyos yung biyaya niya sa Macedonia. Bakit pinasagana? In verse number 2. Na sa kabila ng kanilang matinding pagsubok, mga kahirapan, pero yung kanilang pananagana sa kasiyahan, sa kahirapan, na deep poverty, abounded unto riches of their liberality. Pero yung kanilang, di ba, yung great trial of affliction ay nagkaroon ng turning point, nagkaroon ng transition into abundance of their joy, and their deep poverty abounded unto their riches of their liberality. Yung kanilang kahirapan ay naging kasiyahan. Yung kanilang masalimuot na sitwasyon ay naging kasaganaan ng pagkakaloob. Bakit? In verse number 3. For to their power, nasaksihan ni Apostle Paul, for to their power, I bear record. Kaya, tingnan nyo listen, mahalaga yung record. Huwag nyo sasabihin that our God is not organized. Diba? Our God is the God of order. Kaya mo sasabihin, di, basta ako nagkakalob lang, hindi naman mahalaga sa ano. Anong hindi mahalaga? Bakit alam ni Apostle Paul that for their power, I bear record, yea, beyond their power. Bakit nalaman ni Apostle Paul na ayon sa kanilang kakayanan at higit sa kanilang kakayanan kung wala siyang record? Kaya tayo meron tinatawag na, ano yung tinatawag na yun? Sal-en. Kung bakit tayo may sal-en dito? You know why? Because our God is the God of order. Paano malalaman ni pastor mo na humahakbang ka sa faith? Hindi ko nga alam kung magkano sweldo mo. You see? That's why kailangan malaman ng pastor yun so that I can pray for you and I can evaluate you. Lalo na even in our counseling. Lo, pastor, tapat naman ako. Paano mo nalaman tapat ka? Basta, pastor, tapat ako. Ala kong basihan kung tapat ka. Kasi pagka ganun, lalabas na ang Diyos ang sinungaling at hindi ikaw. Bakit? Sabi mo tapat ka pero nagdudusa ka. Tapat ka pero bakit naghihirap ka? There's something wrong. It's either God or you. Sino sa inyo malamang? Hindi ang Diyos, malamang. O sigurado, ikaw. Oh. Are you with me? Kaya sabi diyan, alam ko sa kanilang kakayanan at higit sa kanilang kakayanan, meron akong talaan Nakikita ko pamumuhay nila in verse number 4. Sila pa nga ang nananalangin at nakimimilit sa akin na tanggapin ko ang kanilang mga love gift. Diba? At talaga makipag-fellowship. Yung fellowshipping of the ministering to the saints. Sila pa itong namimilit sa akin na talaga magministeryo sila at tanggapin ko yung mga love gift nila. And you know what? In verse number 5, and this they did. Not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us. Take note hindi mo pwedeng maibigay ang iyong sarili sa Panginoon nang hindi mo binibigay ang sarili mo at nagpapasakop ka sa lingkod ng Panginoon. Hindi pwede yun.
Ako sa Diyos lang. Paano mo nalaman sa Diyos ka? Hindi mo makasundo. Lingkod ng Panginoon. Nag-iisa lang yan eh. Hindi pa makapakisamahan. Kung sakaling talagang matino ka, mapapakisamahan mo, pastor. Bakit? Nag-iisa lang yan. Napakisamahan mo mga tropa mo eh. Napakisamahan mo nga yung mga, di ba? Pamilya mo eh. Nag-iisa lang ang pastor. Hindi pa mapakisamahan kung ano pa sinasabi mo. Samantalang nagsusumikap yan na i-keep ang righteousness ng God. I-keep ang magandang relationship sa iyo. Tapos hindi mo mapakisamahan, pinagpipray ka niyan, tinuturuan ka niyan, hindi mo mapakisamahan. Ang dami mong puna. Tao po. So now, the Lord give mercy unto the house of Onesiphorus, for he oft refreshed me. Not just only Macedonian church, but even sa Ephesians or what I'm trying to say sa Ephesians, ito po ay sa 2 Timothy 1:16. Sa Epeso na lugar, sa Ephesian church. Tama, Ephesians church. Yeah. That's the thing. Si Onesiphorus, member to ng Ephesians church eh. Ayun. Ano sabi diyan? The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus, for he oft refreshed me and was not ashamed of my chain. So what's the thing? Napatunayan natin sa Macedonian church, binistowed ang grace ng Diyos. Kumbaga naranasan nila biyaya. Sa Ephesians church, ganun din sa member ng Ephesians church na si Onesiphorus. Ano sabi? The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus. Bakit daw? Kasi naging kapartner ng lingkod ng Panginoon. See? So mga kapatid, listen to this. Supporting God's shepherds helps sustain revival long term. Bakit? Kagaya po ng ginawa ni Hezekiah, Hezekiah's revival lasted decades. Alam niyo ba yon? Na ang kanilang revival, yung kasiglahang nakamta nila, coming from God, ay tumagal ng taon-taon, ng dekada-dekada. You know why? Binigyan nila ng importansya ang lingkod ng Diyos na ginagamit sa templo. Kaya kasama talaga sa revival, alin? Ang bigyan ng importansya ang lingkod ng Panginoon. Papatunayan ko sa inyo. Don't you know, di ba, that Hezekiah's revival lasted decades. At ito po ay rare lamang in Israel's history. Madalang yun. You know why? Tingnan niyo po, in 2 Kings 18:5-7, chapter 18, verse number 5-7. Tingnan niyo po. 2 Kings 18. Okay? He trusted in the Lord God of Israel, so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him. Akala nung iba si King David na ang pinakamagaling na hari sa Israel at pinakamalapit sa puso ng Panginoon. But you know what? If you notice, ano sabi ng Bible? He trusted in the Lord. Nagtiwala sa Diyos ng Israel. Anong nangyari? So that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him. Bago siya at pagkatapos niya, walang naging katulad ni Hezekiah. You know why? He acknowledged God's servants. He acknowledged the ministers of God to the temple. Tao po. Ginalang niya yung mga priests and Levites na may kinalaman sa templo ng Diyos. Diba? Tao po, kaya may favor siya ng Diyos. Kaya pinapaboran ng Diyos, alin? Yung may puso sa lingkod ng Diyos. Yung hindi iniiwan ang lingkod ng Diyos. Dito kadami nating gigastos para sa lingkod naman, pero lalo pang umuusad ang gawain ng Diyos Meron tayong alagang Pastor Emeritus. Nawalan ba tayo?
Hindi kawalan niya. We take good care of our senior pastor. Hindi kawalan niya. Pinangangalagaan ng church na to ang pastor. Hindi kawalan. Tao po. Ano nangyayari? Si pastor, lalo na kapag may minister, lalo nakakapag-focus, nabigyan ng mga payo ang mga miyembro. Kaya nga sabi ko, take that, i-take nyo yung advantage nyo na yan. If the pastor asked you for a meeting, for an schedule, take that opportunity. Hindi yung nakita mo pa lang sa sakyan ni pastor, tumatakbo ka na. Take that opportunity. May favor dun. Yun lang ikaw ay mapayuan. Yun lang ikaw ay makamusta. Yun lang ikaw ay maipag-pray. Yun lang ikaw ay, di ba, makausap, magkaroon ng refreshment. Ano sabi ni Mayang last Sunday? Kausap ko siya. Pastor, yung ganitong ginawa nyo sa amin, napakamahal dun. Bakit? Imagine, counseling. Alam niya bakit? Dahil siya ay psychologist yun eh. Pastor, nabunutan ako tinik. At ang maganda pa, pambihira. Ang laki na nang natulong sa kanyang pagkatao ng mga godly counsel, wisdom coming from God's word. Nalibre pa. Kaya sabi niya, tuwan-tuwa, umuwing masaya eh. Naiintindihan niya yan. Kaya nga maa-appreciate mo if you really understand what I'm saying. What I'm talking about. Ma-appreciate mo eh. Ikaw lang eh. Diba? Ang problema, sinet ka na diba? Tumatakas ka, pakala, papagalitan ka naman. Kasi? Kung sakali mang ganun, if that is the case, bakit hindi mo i-absorb? Diba? In the multitude of counselors, there is safety. Pinag-aralan natin kagabi yan eh. Tama? Bakit ayaw mo ng payo? Because you want control. Tama ba? Balik tayo dun. Anong ginawa? Walang hari na katulad ni Hezekiah bago siya at katapos niya. Bakit? In verse 6, for he clave to the Lord and departed not from following him, but kept his commandment which the Lord commanded Moses. Ano ginawa niya? Nag-claim siya, pinanghawakan niya. Sino pa rin? Yung mga lingkod ng Diyos. Diba? Katulad like Moses. Payo ni Moses. Am I right? Saan ba kasi galing yung payo ni Moses? Saan ba kasi galing yung utos ni Moses? Sa Diyos. Saan ba galing yung preaching ni pastor? Sa Diyos. Yung mga biblical principles? Sa Diyos. Yung implementation sa church? Sa Diyos. Pwede mo susundin. In verse 7, and the Lord was with him. Kita nyo? Anong resulta kung ikaw ay kapartner ng lingkod ng Diyos? Just like what King Hezekiah experienced. And the Lord was with him. Kita nyo? Hari ito. Pero nanuyo sa Diyos by what? In terms of what? By honoring God's servants. In the temple. Kung tutuusin, minister na din siya ng Diyos eh. Are you with me? He was called and anointed by God to be a king. But still, he honored God by honoring yung God's servants. By honoring whom God honors. Ino-honor niya yung ino-honor din ng Diyos. Malaking bagay sa Diyos yun. Lagi kong sinasabi, pag may ginawa kayong tama, halimbawa sa anak na lang. Like for example, diba? Kay Kyril. Mayroong nang libre kay Kyril, may nag-Jollibee kay Kyril. Ang matutuwa, yung magulang. Am I right? Oy, mahal yung anak ko nito. And same thing, saan ba nagmula ang mga lingkod ng Diyos? Sa puso ng Diyos. So if you honor whom God honors, the Lord will honor you. If you take good care of the man of God, God will take care of you. Totoo yun.
Kaya hindi ko pinababayaan ng mga lingkod ng Panginoon, nakakasalamuha ako. Kasi, ala ko sinisino. Kaya nga ngayon, nagbago na ako. Kahit yung mga umaapi sa atin or mga hindi marunong mag-soul winning na pastor, okay lang, hayaan na natin. Tuturuan ko lang mga members. Ngayon, kung may sasama sa kanila, di bahala kayo. Di ba? Hindi ko nga marunong mag-soul winning, sa kanya ka masasama? Tanga yan. Tao po. Ano ituturo niya sa'yo? Hindi ka marunong mag-soul winning. Oh. Sumama ka. But ito lang naunawaan ko. Ang Diyos ang naglalagay ng tao at nagdaragdag ng tao sa eklesiya. Kung dito ka idinagdag ng Panginoon, huwag kang mas magaling pa sa Panginoon. Stay here. Alam ng Diyos kung sinong pastor ang karapat dapat sa iyo. Alam ng Diyos kung sinong mga kapatiran ang karapat dapat sa iyo. Alam ng Diyos kung saang iglesia lokal ka dapat ilagay. Ang Diyos ang naglalagay, hindi ako. Hindi si Pastor Joe, bagamat siya yung ating the baptizer. Pero magre-request ako, gusto ko sa December ako magbabaptize. Kahit once a year na lang ako magbabaptize. December ako magbabaptize. You see? Now, meron pa eh. Tingnan niyo po, in verse number 7, ano nangyari sa kanya? Not just only, the Lord was with him. Ano ba sabi? And he, may kasunod pa eh. Ayun na yung kasunod nun. Pag ang Diyos ay sumasayo, what's next? What's next? If the Lord was with us or be with us, what's next? Ha? And he prospered whithersoever he went forth. Ayaw nyo ba yan? Ayaw nyo ba ng pagpapala? Mga kapatid, gusto ko yan. Gusto ko mabless ako. That's why I'm honoring whom God honors. Gusto ko mabless dito. Okay. So that I can bless other more. Diba? So that I can be a blessing to many. And that's my heart's desire. Lord, use us mightily. The best way possible. Mangangarap ka na lang din eh. Diba? Lalo na just like what I've realized, just like what I preached to you. Kahit simple stick, single stick, inilagay sa kamay ng Panginoon, naging kamangha-manghang tungkod ang tungkod ni Moses. At hindi na kailanman tinawag na tungkod ni Moses. At ang tawag na doon, alam niyo kung ano? Tungkod ng Diyos. The rod of God. Not the rod of Moses anymore. But the rod of God. Bakit? Nilagay sa kamay ng Diyos eh. Ay yung buhay mo kaya pag nilagay sa kamay ng Diyos, ano kayang kamangha-manghang pwede pang mangyari? Kagaya sa nangyari sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa nandito. Sinong ayaw nito? Whithersoever he went, and he rebelled against the king of Assyria and served him not. Hindi siya naglingkod sa Diyos ng ibang bansa. Diyos lang. Winasak nga nila yung idols eh. Am I right? Balik tayo dun sa ating text. Diba? As I close, siguro napapatagal na ako, ano? Kasi, pero alam ko naman, gising eh. Kasi, ano tayo eh, revival ngayon eh. Diba? Tatapusin ko na itong puntos natin na ito. Alright? We will close. 2 Chronicles 31, 20 and 21. And thus did Hezekiah. Okay? Ano yung ginawa niya? Throughout all Judah and wrote that which was, yung pag-honor sa servants of God, sa ministers of God, anong tawag doon? Ano yung kanyang itinala? Ano yung kanyang ginawa? Ano kaya yung sinet na example? And wrought what? That which was good and right and truth before the Lord is God. Partnering with God's servants ay mabuti, tama, at totoo sa harapan ng Panginoon. Totoo yan. Bible na nagsabi. Eh di ba yun yung ginawa niya? Oh.
And in verse number 21, and in every work that began in the service of the house of God. Tignan nyo kung ano yung mga pinagagawa ni Hezekiah. Lahat may kinalaman. Saan? In the temple of God. Kaya mahalaga sa Diyos yung pagmiministeryo mo. Mahalaga sa Diyos yung pagiging partner mo sa pastor. You see? And in every work that began in the service of the house of God, and in the law, and in the commandment to seek His God, he did it with all his heart and prospered. Pero syempre, dapat hindi pakitang tao. Hindi kung kailan lang, di ba, nandiyan si pastor or yung ilang kapatiran. Gagawin mo to with all your heart, and the Lord will prosper you. So because of this system, mga kapatid, because the system of giving ensured that, ano yung tinitiyak? Pag yung sistema ng Diyos, in terms of giving, di ba, ay magpapatuloy, anong mangyayari? The priest or the servants of God continued teaching. The worship continued. Am I right? Katulad yan. Umaayos yung templo eh. Mas umaayos yung damit natin. Palagay nyo, kung hindi aircon to, makakapagsuot ba ako ng ganito? Am I right? Makapagsuot ba tayo? Tayo nga, kayong dalawa. Kayong tatlo na. Oh. Eh palagay nyo ba kung hindi mga Kristiyano to, makapagsusot ba kayo ng ganyan? O kung hindi rin aircon, ang init. Ang bubugi nyo pa. Sige, upo na kayo. Salamat. Palagay nyo, aayos yung ating pananambahan? May ganito pa tayo, di ba? Oh. Kasi, inayos yung bahay-sambahan eh. So, that's the system of giving. Di ba? The priest continued teaching. The worship continued. The sacrifices continued. The spiritual climate continued. When people stop giving, revival stops living. When people stay faithful, revival stays fruitful. Pwede na siguro yun. Tao po. Let's give God the reason. Bakit kapag titiwalaan ng kakayanan, ng kagalingan, ng abilidad, more abilities? Bakit? Ha? Bakit? Gagamitin mo ba yan sa Diyos? May commitment ka na ba sa Diyos ngayong gabi? Lord, pagkatiwala mo po sa akin itong kakayanan na to, itong husay na to, I will use it for your glory. Diba? Lord, diba? Papugiin mo pa ako, pagandahin mo pa ako, gagamitin ko for God's glory. Bakit hindi? Ang papangit nung una nung mga members ng kailan naglingkod sa Diyos? Nagpaka-presenta po. Ginagamit, nagtuturo sa iba, di ba? Sa marami, umaharap sa mga tao. Kung aharap sila sa mga tao ng ganun para itsura nila, paniniwalaan kaya sila? Tama? Oh, gusto natin maglabas ng throwback? Cha-challenge ko, throwback ba tayo? Cha-challenge accepted ba? Throwback ba? Gusto nyo? Kaya ka pinapopogi at pinapaganda pa ng Panginoon, gamitin mo for His glory so that you can present the gospel of Christ na hindi lang buhay ang nabago, pati itsura mo nabago, pati bulsa mo nabago, everything in your life nabago. Dahil sabi ng Bible, ang linaw eh. In 2 Corinthians 5:7, di ba? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Kaya bago lahat eh. Take note, pag sinabing new creature, ano ibig sabihin nun? Bago everything. Diba? Everything is new. Lahat na bago. Tao po, aayusin ng Panginoon the way you talk,
Diba? The way you live, the way you dress up, everything. The way you think. Are you with me? Kita nyo, ano ba yung mga suot nyo nung araw? Diba? Pants na hapit, bakat na bakat ang sa mga babae. Kung anong bakat dyan. Diba? Kung di naman hapit na hapit, sobrang iksi, o kaya bitin sa tela. Yan ang suot nyo nung araw O hanggang ngayon, kaya parang walang bago. Hindi ko alam kung Kristiyano ka. Sa mga lalaki, ano mga kasuotan nyo? Dati may mga hikaw-hikaw pa eh. Tama? Buta sa ilong, buta sa tenga. Diba? Tato. At kung ano-ano pa, diba? Meron pa ba dito mga baftis? May mga baftis pa dito. You see? Ano mga damit natin? Mga dabitan natin noon. Anong klaseng fellowship ang meron kayo noon? Di ba sa inuman? Di ba sa bisyo? Bisyuhan? O sa diskuhan? Ano mga libangan nyo? Di ba sa sabong? See? Tumatalpak pa kayo? O ngayon, everything was new. Binago na eh. Tama? Amen ba? Kaya babaguhin lahat. Everything. Ay kapatid, pwede ba balikan natin kung paano tayong binago ng Panginoon? Let us all